Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Chapter 401 tingnan mo, ang ganda mo, first update. Maagang nagising si Jingzi kinaumagahan. Naparami si Hanhan at nakahiga pa rin sa kama. Kumain ng pagkain si Jingzi saka lumabas ng mag-isa at dumiretso sa bahay ni Zhang. Nakipagkasundo ako kay Zhang Xiaoyu kahapon na dadalhin ko siya sa Wenxiang Julie para, manungkulan, ngayon. Bago makarating sa bahay ni Zhang, nakita niya si Zhang Xiaoyu na nakatayong maganda sa labas ng pinto mula sa di kalayuan, paminsan-minsan ay nagtiptoe. Nang makita niya si Jingzi, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na namulaklak, na naging dahilan upang ang malungkot na umaga na ito ay nagdagdag ng kaunting kulay. Guru. Ngayon, si Zhang Xiaoyu ay nakasuot ng pleated skirt na may mga nakakalat na bulaklak, isang light green smoked sweater, 3,000 green silk na nakatali sa isang loose bond, isang light purple na hairpin na random na ipinasok sa kanyang baywang, isang light green na sinturon ang nakatali ng maluwag sa kanyang katawan, medyo namumula ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang figure ay maganda. Kapag siya ay ngumiti, ang pair vortex ay nagbabadya, at siya ay tumingin mas kaakit-akit at kaakit-akit. Tila na mula nang makilala niya siya, ito na ang pinakakumpiyansa at pinakamagandang sandali noong nasa paligid niya si Jingzi. Nakita ni Zhang Xiaoyu na si Jingzi ay nakatingin sa kanya ng may matalim na atensyon, ang kanyang maliit na ulo ay bahagyang yumuko, medyo nahihiya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mapigilan na kasiyahan at pananabik, at pagkatapos ay bahagyang tumango at humakbang upang salubungin siya. Master, anong tinitingin-tingin mo? Tingnan mo, ang ganda mo. Ang paraan ni Jingzi sa pagpupuri sa iba ay kasing simple at direktang gaya ng dati, kaya hindi na nakapagpatuloy si Zhang Xiaoyu at patuloy na humajijek. Punta tayo sa Wenxiangju. Oo. Sumang-ayon si Zhang Xiaoyu. Kung siya ay karaniwang naglalakad kasama si Jingzi, siya ay medyo kalahating katawan sa likod. Katulad ng kanyang panloob na pagmuni-muni kapag kaharap si Jingzi, palaging mayroong ilang inferiority complex. Ngunit ngayon ay iba. Habang nakataas ang kanyang dibdib at nakataas ang kanyang ulo, tumabi siya kay Jingzi at naglakad ng magkatabi. Well, napakasarap ng pakiramdam na ito. Sa oras na ito, ang oras ni Chen ay lumipas pa lamang sa kalahati. Sina Jingzi at Zhang Xiaoyu ay dumaan sa harap ng pintuan ng Wenxiang residence. Kagabi, pinaalam niya kay Shito, at inihayag din ni Shito sa Wenxiangju na 1,000 pahayagan ang ibebenta gaya ng dati ngayong umaga. Pero ngayon, quarter of an hour na lang bago si Chen Shi. Wala nang mahabang pila sa labas ng Wenxiangju. Halatang sold out na naman ang dyaryo. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at sinabing, binabati kita, young master, mukhang gusto pa rin ng mga tao ang pahayagan. Tinatansya ko na kung magdagdag ako ng 1,000 kopya ngayon, dapat silang mabenta. Ngumiti din si Jingzi at tumango, minamaliit ko ang mga tao ng Jingzhou. Ang antas ng ating literacy, kung ito ay isang maliit na lugar tulad ng Pangzhou at Yongzhou, malamang na walang ganoong eksena. Pagkatapos ay gumawa ako ng isa pang obserbasyon at nalaman ko na kahit na marami pa rin ang hindi bumili ng mga pahayagan, ang reaksyon ng lahat ay inihambing sa kahapon. Napakalaki ng pagbuti nito kaya hindi na ako nagreklamo tungkol sa aking kawalang kasiyahan. Sa halip, nagsusumikap akong maghintay para bukas, o kaya ay pumila ako sa pintuan ng Wenxiangju na may stool ngayong gabi, dahil hindi ako naniniwala na hindi ko ito mabibili bukas. Si Jingzi at Zhang Xiaoyu ay hindi nang ahas na dumaan sa front door, ngunit naglibot sa likod ng pinto ng Wenxiang residence. Sa oras na ito, nasasabik din ang mga lalaki sa Wenxiangju. Bagamat napakaganda rin ang negosyo ng Wenxiangju kapag weekdays, malayo pa ito sa pagiging sikat ng 2 araw na ito. Dahil sa kanilang malapit, ang presidente ng pahayagan ang kanilang boss, at mayroon silang magandang relasyon sa mga miyembro ng pahayagan. Natural, maaari nilang makuha ang pahayagan ng maaga. Pag-uwi nila, sino ang naglalakas loob na tingnan sila ng masama? Presidente Jing. Ang lahat ng ito ay salamat kay Jingzi, kaya nang dumating si Jingzi sa Wenxiangju, sumigaw ang lahat ng taos-puso. Pagkatapos ay dinala ni Shito ang account book. Binuksan ito ni Jingzi at tiningnan. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kita nitong nakaraang 2 araw. Dahil sa pagdaragdag ng mga pahayagan at espiritu, ang tubo sa 2 araw na ito ay katumbas ng kalahating buwan. Ngunit nang lumingon siya sa dulo, muling nagsalubong ang mga kilay ni Jingzi. Natural na alam ni Shito kung ano ang hindi nasisiyahan kay Jingzi, at mabilis na sinabi, President Jing, sa totoo lang ayon sa iyong kagustuhan, ayaw ko nang magbigay ng credit, ngunit. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, hindi na kailangang magpaliwanag, naiintindihan kita. Mahirap, kaya hindi kita sinisisi. Sa huling pagsusuri, si Shito ay isang maliit na tao. Kung sino mang opisyal ang gustong kumuha ng kredito, wala siyang magagawa. Tinapik niya ang kanyang balikat at inaliw siya, okay lang. Hihilingin ko ang account ngayon at tingnan kung sino ang maglalakas loob na gawin ito sa hinaharap. Sabi ni Jingzi na may singkit na mga mata. Gusto niya hindi lamang ang account, kundi pati na rin ang interes. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi sa lahat, mabuti ang ginawa ng lahat sa panahong ito, at nakita ko ito. Kaya tutuperin ko ang aking pangako.
Hindi ko lang babayaran ang buwan ng pera na nawala sa inyo ng shopkeeper Song noon, kundi babayaran ko rin kayo sa nakalipas na 2 araw. Ang mga karagdagang bonus ay ibibigay para sa iyong mga pagsisikap. Sa sandaling ito ay sinabi, lahat ay nasa sabik. Idiniin ni Jingzi ang kanyang kamay upang Senador Yasan ang lahat na tumahimik, at pagkatapos ay hinayla si Zhang Xiaoyu sa kanya. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito si Miss Zhang mula sa Zhangjia Liquor House, na siya ring magiging tindera ng ating Wenxiangju mula ngayon. Sinulyapan niya ang lahat at sinabing, kapag wala na ako mula ngayon, dapat makinig ang lahat sa utos ni Miss Zhang. Kung may ayaw makinig, mag-ingat dahil gagawin ko. Patawang sabi ni Jing Zi, at lahat ng waiter ay nagtawanan. President Jing, huwag mag-alala, tiyak na makikinig kami kay Miss Zhang. Miss Zhang, ito ay tindera Zhang. Oo, oo, oo. Nang makitang napakatalino ng mga lalaki, labis na nasisiyahan si Jing Zi, kaya tiningnan niya si Zhang Xiaoyu na sumulyap sa kanya at hiniling sa kanya na magsabi ng ilang salita. Mula noong kamakailang paghina ni Zhang Zuoxian, si Zhang Xiaoyu ay nag-aalaga sa lahat ng bagay sa tindahan ng alak ng pamilya Zhang, kaya hindi alam, siya ay naging isang medyo malakas na babae. Ang Wenxiangju ay isa ring pamilyar na daan. Una sa lahat, susuriin kong muli ang ledger, at pagkatapos ay ipamahagi ang bonus na binanggit ni Pangulong Jing sa lalong madaling panahon hindi ilalampas sa bukas. Nasa negosyo ang pamilya ni Zhang Xiaoyu, kaya alam na alam niya kung ano ang gusto ng mga lalaki. Sa makatuwid, sa sandaling sinabi niya ang kanyang unang pangungusap, ang lahat ng mga clerk ay nasa mataas na espiritu. Ang kanilang unang impresyon sa bagong babaeng tindera ay napakaganda, at ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik. Sumulyap si Zhang Xiaoyu kay Jing Zi, at mabilis siyang binigyan ni Jing Zi ng thumbs up. Bahagyang ngumiti si Zhang Xiaoyu, nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Kaya hinampas niya habang mainit ang plancha, tumingin siya kay Shito sa tabi niya at nagtanong, Shito ang pangalan mo, tama ba? Oo, shopkeeper Zhang. Shito ang pangalan ko. Sa hindi inaasahan, alam pa rin ni Zhang Xiaoyu ang kanyang pangalan, medyo nasasabik si Shito. Narinig ko na sinabi sa iyo ni Pangulong Jing na guguluhin kita sa susunod. Itinuro niya ang bulwagan, nakikita kong may mga bakanteng upuan pa rin sa bulwagan, at sa palagay ko ay makakabili pa ako ng ilang mga mesa at upuan para ilagay ang mga iyon. Sabi ni Shito. Mabilis siyang tumango, tandaan, tindero Zhang. Magpapadala ako ng bibili nito mamaya. Bueno, kung gayon, mag-iimbita ako ng 2 tagapagkwento na pumunta. Maaari akong magbayad ng higit pa para sa tsaa, upang ang bawat isa sa kanila ay gumugol ng oras sa umaga at hapon araw-araw. Sa bulwagan, ang mga nilalaman ng 5 seksyon ng pahayagan ay ipapaliwanag ng hiwalay. Kung ang mga tao ay nais na pumasok at makinig, kailangan nilang magbayad ng 10 sentimo, at pagkatapos ay magpadala ng isang tao upang bumili ng higit pang mga prutas, peras at peach. Sinabi ni Zhang Xiaoyu, naaalala ito ni Shito. Nasa tabi niya si Jing Zi, nasiyahan. Kabanata 402 Kabanata 401 Kahilingan sa account, ikalawang update. Nagsalita si Zhang Xiaoyu nang napakabilis at natapos sa ilang sandali. Okay, yan ang sasabihin ko. Sinimulan ni Zhang Xiaoyu na gumawa ng pangwakas na conclusion, hanggat ginagawa ng lahat ang sinasabi ko, ang negosyo ni Wenxiangju ay tiyak na magiging mas mahusay, at bilang karagdagan sa pagtaas ng buwanang kita ng bawat isa, ang mga bonus ay magiging karaniwan din, at makakakuha ka ng higit pa para sa iyong pagsusumikap. Ano sa palagay mo? Ang galing! Talagang gagawin natin ang hinihiling ng shopkeeper Zhang. Dahil nangangako si Zhang Xiaoyu ng mga tiyak na benepisyo, mahirap para sa mga taong ito na gawin ito. Huwag kang matukso. Okay, kung ganoon nga, kailangan kong magtrabaho ng husto para sa lahat. Titingnan ko muna ang mga account at sisikapin kong makabawi sa buwan ng sweldo at bonus ng lahat sa lalong madaling panahon. Walang mahirap na trabaho, walang mahirap na trabaho. Sumunod, nagsimula ang isang grupo ng mga lalaki na parang naturukan siya ng dugo ng manok, mabilis siyang nagsimulang magtrabaho. Sa oras na ito, nakahinga ng maluwag si Zhang Xiaoyu, tumingin kay Jing Zi at nakangiting sinabi, Guro, kamusta ka? Okay lang ba? Hindi okay, ang galing. Nagtataka na sinabi ni Jing Zi, ito ay higit na trabaho, higit na gantimpala. Paano mo naisip ito? Iniisip ko lang na kung magkapareho ang halaga na makukuha ng lahat, magiging unfair sa isa na may pinakamaraming ginagawa at sa pinakamaliit. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, sino ang gagawa ng higit pa? Kaya mas mabuting magsumikap at makakuha ng higit pa. Kung gagawin mo ang mas kaunti, bigyan sila ng mas kaunti. Sa paglipas ng panahon, walang mag-iisip na maging tamad. Nang marinig ito ni Jing Zi, binigyan ni Jing Zi si Zhang Xiaoyu ng isang taos-pusong thumbs up, hindi ko inaasahan na si Xiaoyu ay may talento sa negosyo. Alam mo ito, dapat ay kinuha mo na ang winery kanina. Hindi pa huli ang lahat. Tumingin siya kay Jing Zi na may namumuong mga mata, iniisip, kung siya ang pumalit kanina, saan kita makikilala? Sa talento ni Xiaoyu, kung may oras, tiyak na siya ang magiging pinakamayamang negosyante sa Angguo. Hindi, ang pinakamayaman ay palaging ang young master. Matigas ang mga mata ni Zhang Xiaoyu, at tila matagal na niyang kasama si Jing Zi.
Nahawa ako kaya naging malaswa ako kapag nagsasalita. Ayokong maging pinakamayamang negosyante, gusto ko lang maging pinakapinakinabangang negosyante, mas mahusay kaysa sa babaeng Ju mula sa Roshow. Sa ganitong paraan lang ako magkakaroon ng lakas ng loob na manatili sa tabi mo. Pagkatapos magsalita ni Zhang Xiaoyu, muli siyang nagtanong. Guro, sa tingin mo kaya ni Xiaoyu? Maaaring posible. Wala akong kakilala na Miss Ju mula sa Roshow, ngunit sa puso ko si Xiaoyu ang pinakamakapangyarihan. At saka, kailangan kong gawin si Xiaoyu na pinakamakapangyarihang negosyante. Matamis na ngumiti si Zhang Xiaoyu, napakabait ni Young Master. Ang Wenxiangju ay ang unit ng paglalathala ng pahayagan. Kahit gaano pa kaganda ang dyaryo, walang silbi kung hindi ito maipamahagi. Kaya nang maayos na ang lahat sa Wenxiangju, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Pagkalabas ko sa Wenxiangju, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. On the way forward, the help of a confidante is indispensable, and I feel it's not bad. Pagdating sa opisina ng pahayagan, nagsimula ang isang bagong yugto ng trabaho. Dahil maganda ang benta ngayon, nagsimulang magmadali ang departamento ng pag-imprenta upang mag-print ng 500 kopya ng pahayagan, naghahanda na dalhin ito sa Wenxiangju kasama ang natitirang 500 kopya bukas. Ang entertainment department ay nagsimulang magsulat ng unang draft batay sa kwentong sinabi ni Jingzi kahapon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang manuskrito ay isusulat at ibibigay sa printing department mamayang gabi o bukas ng umaga. Ang gawain ng departamento ng panitikan ay medyo simple din. Kailangan lamang nitong pumili ng ilang tula mula sa Mid-Autumn Poetry Club at ilagay ito sa pahayagan. Tinawag ni Jingzi si Chen Jianen at sinabing, bukod sa paglalagay ng aking mga tula, ilalagay ko rin ang sa iyo at ni Song Jimao. Matapos marinig ito, medyo naantig si Chen Jianen, President Jing. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong magpahayag. Ngayon ang pahayagan ito ay ganap na sikat, at ito ay isang pangarap para sa maraming mga tao na maging sa pahayagan. Pangalawang isyu pa lang ito ng pahayagan, at inayos ni Jingzi na mapasama siya. Paanong hindi masasabik si Chen Jianen? Tinapik ni Jingzi ang kanyang balikat at hinikayat, magsumikap, may mga pagkakataong tulad nito sa hinaharap. Kung tutusin, kung hindi ko ilalagay ang iyong mga tula, paano ko maipapakita kung gaano kahusay ang aking mga tula? Nang makita si Chen Jianen, mukhang napahiya, si Jingzi ay tumawa ng 2 beses, inaasar kita. Bagamat umiral ka para paalisin ako, hindi nakakahiyang matalo sa akin, di ba? Tumango si Chen Jianen. Ang lakas ni Jingzi ay hindi mapapantayan ng sinuman, hindi ng lahat. Ang pagiging kalaban niya ay mas nagiging komportable ako. Kaya nga isinama ko ang mga tula ni Song Jimao, hindi ba mas mabuting gamitin siya para ipagtabuyan ka? Kung saan, sa Mid-Autumn Poetry Conference, ang tula ni Chen Jianen na, kung walang buwan ngayong gabi, ang buong taon ay walang laman. Ang After Autumn ay mas maganda kaysa sa kanta ni Song Jimao na, alam kong libo-libong milya ang layo mo, at sinasabayan ng hangin at ulan ng buwan. Si Song Jimao at Chen Jianen ay hindi nakikitungo sa isa't isa noon. Bagamat nasa miserableng kalagayan ngayon si Song Jimao, nasa kanya pa rin ang titulo ng numero 1 talento sa Jingzhou. Ang sarap talagang talunin siya. Maraming salamat, Presidente Jing. Iniyuko ni Chen Jianen ang kanyang mga kamay, napakasaya. Para sa natitirang seksyon ng kasalukuyang gawain, plano ni Jingzi na dalhin ang mga tao mula sa kagawaran ng kasalukuyang kagawaran sa korte bukas at isulat ang mga pangunahing kaganapan na nangyari sa korte. Walang alinlangan na ang genre ng kalahating pangungutya at kalahating interpretasyon ng mga kasalukuyang pangyayari tulad ng unang issue ay isang isolated case lamang. Sa hinaharap, ang kasalukuyang seksyon ng mga gawain ay magiging karaniwan sa pamamagitan ng pagsusulat tungkol sa paggawa ng desisyon ng korte upang makinabang ang mga tao at ihatid ang espiritual na kaisipan ni Emperor An. Gaya ng inaasahan, ito ang magiging hindi gaanong kaakit-akit na seksyon ng pahayagan, ngunit walang paraan, propaganda politics lang, at hindi ito tinatawag na politika kung ito ay masaya. Pagkatapos ay dumating ang seksyon ng buhay. Kahapon, sinabi ko kay Xiongsan na dalhin ang mga tao sa mga lansangan upang maghanap ng mga kakaibang bagay. Sa oras na ito, ilalabas na ni Zhao Wei ang mga tao, at pinigilan siya ni Jingzi. Kinuha niya ang isang listahan mula sa kanyang mga damit at ibinigay sa kanya, gawin muna natin ito ngayon. Ang mga taong ito ay may utang kay Wenxiangju. Pumunta ka sa kanila kasama ang IOU at humingi nito. Kung sino ang magbabayad at hindi magbabayad, isulat mo lang ito. Tiningnan ni Xiongsan ang listahan at biglang si Alexander. Dahil ang mga taong may pinakamaliit na opisyal na posisyon sa listahang ito ay pawang mga opisyal ng ikalawang henerasyon, hindi pa banggitin ng mga matitigas na tao tulad ng Crown Prince of Jin. President Jing, maari mo bang ibalik ito? Huwag kang mag-alala kung babalik ka kung gusto mo. Humingi ka na lang. Kung may hindi nagbibigay, isulat mo at sabihin mo. Courtesy muna ang tawag natin tapos atakihin. Kung hindi mo ibigay, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Oo. Tumango si Xiongsan, handang subukan ito. Sandali lang, bibigyan muna kita ng sample.
Pinigilan siya ni Jingzi, pagkatapos ay tinawagan si Zhao Wei at ang Minister of Military Affairs at sinabing, pumunta muna tayo sa Protector ngayon. Una, pakikipanayam natin si Mr. Yu. Isusulat ko ang tungkol sa kanya sa seksyon ng militar ng ikalawang issue. Pagkatapos ay magbibigay ako ng sample sa Ministry of Life at tingnan kung paano ko kolektahin ang mga account. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang isang grupo ng mga tao sa Protector's Mansion. President Jing, hihilingin ba natin kay Yu Haixing ang account? Tanong ni Xiongsan pagkatapos baklatin ang account book. Oo, siya yun. Si Yu Haixing ay may utang kay Wen Xiangju ng 200 tael. Kung hindi niya ito hihilingin ngayon, sino ang hihingin niya pagbalik niya sa Roshow? Nang marinig na siya nga iyon, tuwang-tuwang pinunasan ni Xiongsan ang kanyang mga kamay, kung ang batang iyon, hindi na kailangang patunayan ni Pangulong Jing. Suportahan mo lang ako sa iyong tabi. Kabanata 403 Kabanata 402 Wala ka bang Emperor's Sword? Ikatlong update. Nakita ng gwardya sa labas ng Protector's Mansion ang mahigit 100 tao na biglang sumulpat sa labas ng pinto, at inakala nilang may darating para makipaglaban. Buti na lang at nakilala na nila si Jingzi noon, kaya ngumiti sila at sinabing, President Jing, ano ka ba? Dalhin mo sila dito para interviewin si Duke Yu. Tinuro niya ang mga tao sa likod niya. President Jing, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Magre-report ako dito. Kung si Jingzi mismo, papasukin na sana siya ng guard, pero napakaraming tao ang sumusunod sa kanya, kaya routine lang niya. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at pinapasok siya. Maya-maya, tumakbo palabas si Yu Zeking. Nandito si President Jing, bakit hindi mo na lang siya imbitahan? What a blind bitch. Pinagalitan siya ni Jingzi habang naglalakad siya palabas, at mabilis na tumawa si Jingzi at sinabing, huwag mong sisihin si General Yu, kung hindi, hindi ako mangangahas na pumunta rito muli. Huwag. Tuwang-tuwa ako nang marinig ko na darating si President Jing para sa isang pakikipanayam. Naghihintay siya sa silid-aralan. Bilang. Sabi niya, pinona niya si Jingzi at ang grupo niya sa loob. Medyo na-curious si Jingzi. Sabi, General Yu, may study room pa ba si Yu Guogong? Medyo napahiya si Yu Zeking at ngumiti, bagaman bihirang magbasa at magsulat si Yu Guogong sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kailangan pa rin niya ng study room. Halimbawa, sa isang okasyon tulad ngayon, gaano kapormal ang hitsura ng pag-aaral. Upang ilagay ito ng simple, ito ay para lamang sa palabas. Tumango si Jingzi, lubos na kumbinsido. Dinala siya ni Yu Zeking sa study room. Si Yu Sheng ay nakaupo ng tuwid sa loob, may hawak na brush sa kanyang kamay. May kapirasong papel na bigas din sa mesa, at sa tabi nito ay isang panulat at tinta na tinta. Kung ang papel na bigas ay hindi masyadong puti, ito ay magiging katulad ng hitsura. Isang eksena ng pagsusumikap. Mr. Yuguo, nandito si President Jing. Pagkatapos ay itinaas ni Yu Sheng ang kanyang ulo, na parang, nakita, lang niya si Jingzi, at sinabing may pagtataka, nandito pala si President Jing. Oops, tingnan mo ako, busy lang ako sa pag-aayos ng diskarte ko at wala akong pakialam. Sandaling natahimik ang lahat. Medyo humanga si Jingzi. Ang matandang dramatistang ito, si Yu Guogong, ay kumilos na parang isang daya. Kung alam mo ang isang martilyo, maaari mong master ang diskarte. Ngunit sinabi niya, Minister Zhao, isulat mo kaagad. Dapat itong isulat sa pahayagan. Nag-aalala si Duke Yu sa kaligtasan ng bansa. Kapag wala siya sa korte, ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral ng mga estratehiya, na kahanga-hanga. Si Zhao Wei ay may kahangahangang hitsura sa kanyang mukha. Seryoso? Oo, Presidente Jing, isinulat namin ito, at hahanap kami ng isang tao na magpapakintab nito pagbalik namin. Bueno, oo, dapat nating isulat ito ng mabuti upang ipakita ang diwa ni Yu Guogong na nakatuon sa kabutihan ng publiko. Lahat ay nagmamadaling tumango. Tiningnan ito ni Yu Sheng at tuwang-tuwa na hindi niya maibuka ang kanyang bibig mula tenga hanggang tenga. Ang pag-aaral na ito sa wakas ay magagamit. Mula nang imungkahi ni Jingzi ang ideya ng isang pahayagan, naisipan ni Yu Sheng na isapubliko ang kanyang ideya, at naramdaman niya na sa relasyon nila ni Jingzi, tiyak na siya ay may interview, kaya gumawa siya ng ilang mga paghahanda ng maaga upang makayanan ang pakikipanayam. Ngunit talagang hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Jingzi ng pagkakataon para sa pangalawang panayam, at hindi niya maiwasang matuwa, karapat-dapat kang maging mabuting manugang ko. Muli siyang tumingin sa likuran ni Jingzi at nagtanong ng may pagtataka, President Jing, kailangan mo ba ng napakaraming tao para sa panayam ng iyong pahayagan? Mukhang wala akong gaanong masasabi. Ngumiti si Jingzi at sinabing, sobrang nag-aalala si Mr. Yu. Sa pagkakataong ito, 2 ministro lang ang ipinadala ko mula sa aming Departamento ng Pakikipanayam at Departamento ng Militar upang bisitahin ka. Para sa iba pa narito silang lahat para humingi ng account. Lalong naguluhan si Yu Sheng, ano ang gusto mo? Account. Mr. Yu, nakauwi na ba ang pamangkin mo na si Yu Gongzi? Naunawaan kaagad ni Yu Sheng matapos itong marinig. Nagkagulo na naman ang asong ito. Aalis na si Haixing papuntang Jingxi sa loob ng ilang araw, kaya kapag may oras ako kamakailan, pumunta ako sa likod ng hardin para kausapin si Xiangrong.
Nariyan pa yata siya ngayon. Pagkasabi nito, mabilis siyang nagtanong, sinabi ni President Jing na kailangan kong magbayad. May utang kaya si Haishing? Madalas na pumupunta si Mr. Yu sa Wenxiangju para kumain kapag pumupunta siya sa Jingzhou, ngunit palagi siyang nag-iingat at hindi nagbabayad. Nabalitaan din ito ni Mr. Yu kahapon. Bueno, inaresto ang tindero ng Wenxiangju at ibinigay sa akin ang restaurant, kaya may utang sa akin si Mr. Yu. Nako, puntahan mo na lang siya sa garden sa likod para hilingin. Hindi ko na masyadong inisip, magkano ang kakainin. Binayaran lang niya ito, kaya hinimok niya si Zhao Wei at ang iba pa, magsimula muna tayo. Handa na ako hindi, matagal na akong naghihintay. Si Yu Sheng ay isang bastos na tao. Ang buong diskarte ay tumagal ng maraming pagsisikap. Kung hindi niya agad ipaliwanag, ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko sandali? Nang makita ang pananabik ni Yu na manalo, mabilis na nagtanong si Jingzi, Dong Yu, paano kung tumanggi si Master Yu na magbigay dahil sa background ng kanyang pamilya? Wala ka bang Emperor Sword? Bakit ka natatakot sa family background mo? Ngunit sa parehong oras, hindi niya ito nakalimutan. Nagbabala siya, syempre hindi mo talaga ginagamit ang iyong espada. Kayong lahat ay mga kabataan. Kung makaharap ka ng gulo, gamitin mo lang ang iyong mga kamay ng ilang beses at magiging maayos na. Oo, Yu Guogong. Si Jingzi ay mukhang natuwa at pinangunahan si Xiongsan at ang iba pa. Lumabas at maglakad sa kahabaan ng koridor patungo sa hardin sa likod. Habang nasa daan, pansamantalang nagtanong si Xiongsan, President Jing, mayroon bang anumang paraan upang pigilan ang lalaking nagngangalang Yu na magbayad ng pera? Nang makita si Jingzi na nakatitig sa kanya, mabilis na ipinaliwanag ni Xiongsan, ang ibig kong sabihin ay hindi niya ito binayaran noong una. At babayaran niya ito pagkatapos ng ilang sandali. Mula noong huling beses na pumunta siya sa Duke's Mansion, gustong sumabog ni Xiongsan sa dagat. Maya-maya, hindi na lang siya naglakas loob na kumilos dahil sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ngunit ngayong sinusuportahan siya ni Jingzi, at nagsalita na si Yu Guogong, tila walang masama kung bugbugin siya. Sumulyap si Jingzi sa kanya, gusto mo ba siyang talunin? Tahimik na tumanggaw si Xiongsan, mabuti. Pag-isipan mo. Okay, tingnan mo lang ang aking mga mata at gumawa ng mabilis na desisyon. Okay, President Jing, please. Tiwalang sabi ni Xiongsan, tinatapik ang kanyang dibdib. President Jing, hintayin mo ako sandali. Sa oras na ito, tumakbo si Yu Zekeng at sinabi habang tumatakbo, narito ako upang manguna sa daan para kay Pangulong Jing. General Yu, bahagi lang ito ng kalsada, kilala ko siya, hindi kita guguluhin na sumunod. Paano natin matatalo ang mga tao kung susunod ka? President Jing, para sabihin sa iyo ang totoo, si Mr. Yu Guogong ang nagpadala sa akin dito. Natatakot ako na si President Jing at Master Yu, parehong bata at masigla, ay magkagulo kung talagang kumilos sila. Nakinig si Jingzi. Seryosong sinabi, huwag kang mag-alala, General Yu, maghintay ka na lang sa labas ng hardin. Hanggat handa si Ginoong Yu na bayaran ang utang na kanyang inutang sa akin, wala akong gagawin sa kanya. Kahit na hindi talaga siya magbayad, basta't sundin ko si Mr. Yu hindi magiging sanhi ng gulo ang relasyon ng duke at duke. Si Yu Zekeng ay nag-aalinlangan, ngunit hindi tumanggi. Ang young master ay kadalasang masyadong dominanti, lalo na't napaka-inosente ng dalaga. Madalas niya itong binubuli, at hindi ko kayang makita siya. Ngayon ay mabuti kung mayroong isang tao na maaaring magpahirap sa kanya ng kaunti. Anyway, kung mananatili ako sa labas, walang malaking mangyayari. Sa pag-iisip na ito, tumigil si Yu Zekeng sa pagsasalita at sinundan si Jingzi at ang kanyang partido sa gate ng hardin. Narinig niya ang boses ni Yu Haishing na nagmumula sa loob, pinsan, kailangan kong umalis sa loob ng ilang araw. Pupunta si Jingzhou sa Jingxi, bakit hindi ka sumama sa akin at magsaya? Kabanata 404 na Kabanata 403 hindi pa ako kontento, ika-4 na update. Bakit hindi ka pumunta? Kaagad pagkatapos, lumabas ang medyo galit na boses ni Yu Haishing. Kahit na hindi niya narinig ang boses ni Yu Xiangrong, naiisip pa rin ni Jingzi ang kanyang kaakit-akit na mukha habang maingat niyang ipinilig ang kanyang ulo, at tila natutunaw ang kanyang puso. Hindi ako papayagang lumabas ni tatay. At ayaw ko ring lumabas. Masyadong malayo. Ayaw lumabas. Malamig na ngumuso si Yu Haishing, huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw ba? Natatakot ka sa akin at hindi gusto. Para sundan ako palabas. Kung iimbitahan ka ng taong nagngangalang Jing, pupunta ka ba? Iba ito. Anong pinagkaiba? Attracted ka ba sa kanya? Sa pagkakataong ito, halatang magulo ang boses ni Yu Xiangrong. Saan kaya ako? Minsan lang tayo nagkita. Minsan lang. Sa dulo ng pangungusap, tila napalunok muli ang boses sa lalamunan bago ito mabigkas. Ganito kapag katapos makita siya minsan. Hindi mo ba siya tatakasan sa susunod? Sabihin ko sa iyo, hindi siya mabuting tao, dapat hindi kanya dayain. Marami na akong nakitang katulad niya, hindi ba? Dahil lang sa mahilig sa tula ang kamahalan, nagkataon na nakakasulat siya ng ilan. Kaya naman siya nirerespeto ng inyong majesty.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung pupunta siya sa Roshow, Jingxi o Jiangling, magkakaroon ng malalaking sekta sa lahat ng dako. Sino ang nagmamalasakit sa kanyang pagiging isang 5th grade sesame official? Lalo na sa Roshow, iyon ang teritoryo namin ng Waxian Pavilion. Kung maglakas loob siyang umalis, ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kalakas. Ano? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, muling sinabi ni Yu Xiangrong, ang kanyang kaligrapya ay mahusay din. Sa pagkakataong ito, hindi na natitised ang kanyang boses, ngunit puno na rin ng determinasyon. Oh, ito ay ilang mga trick lamang. Sa harap ng aming Waxian Pavilion, ang mga bagay na ito ay hindi dapat banggitin. Sa labas ng hardin, narinig ng lahat ang mga salita ni Yu Haixing, at medyo napahiya si Yu Zekeng. General Yu, may tanong sa akin si Mr. Yu. Mukhang kailangan kong pumasok at sagutin siya. Bagamat maikli ang oras ng pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Yu Zekeng na mayroon pa rin siyang nalalaman tungkol kay Jingzi. Kahit na siya ay tumingin gwapo, siya ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ang kanyang puso ay napakalupit. Sinaktan siya ng pamilya Wu at nabunot. Sino ang maaaring tumugma sa pamamaraang ito? Nahuhulaan na niya na tiyak na aayusin ni Jingzi si Yu Zekeng pagkapasok, kaya ipinaalala niya, gagawin ito ni Pangulong Jing mamaya. Maging mas malumanay. Ano ang sinabi ni General Yu? Ako ay isang sibilisadong tao, bakit? May gagawin ka bang pisikal? Masyado ka bang nag-aalala? Tapos humakbang siya papasok. Master Yu, narinig ko bang nagtanong ka sa akin mula sa malayong ito? Dumating ang boses bago dumating ang tao. Halos matakot ang tapang ni Yu Haixing. Nang lumingon siya, nakita niya si Jingzi na papasok, at ang buong katawan niya ay nabuhayan ng loob. Bakit siya nandito? Ano pa sa tingin mo ang magagawa ko bukod sa tula? Ngayon ang tamang oras para sabihin sa iyo. Kaya't inabot niya ang kanyang mga braso, kinuha ang kanyang account book at ibinigay ito, ipapakita ko sa iyo ang isang bill ngayon, 300 taels. Yu Haixing natigilan siya sa una, pagkatapos ay kinuha ito at tiningnan ito at napagtanto na ito ay account book ni Wen Xiangju. Bakit mayroon kang account book ni Wen Xiangju? Dahil pag-aari ko na si Wen Xiangju ngayon. Parang hindi mo nabasa ang dyaryo namin ngayon, o paanong hindi mo malalaman na pumasok ang tindera na si Song? Bago siya pumasok, siya Wen Xiangju ay inilipat sa akin, kaya natural na pumunta ako para humingi ng utang. Natahimik sandali si Yu Haixing, pagkatapos ay napakamot ng ulo at sinabing, paano ko naaalala na wala akong masyadong utang sa Wen Xiangju? 100 tael, paano magkakaroon ng dagdag na 100 tael mula sa manipis na hangin? Napaisip si Xiong San sa tabi niya, hindi yun dagdag na 100 tael, dahil walang magawa siyang nanunood habang si Jingzi ay humihingi sa kanila ng panulat upang palitan ang dalawa bago pumasok sa Duke Protector's Mansion. Sa 3. Para kay Xiong San, na nakakita kay Jingzi na ginawang 5,000 tael si Jingzi, naramdaman niyang napakamura na ni Jingzi kay Haixing. Ano? Sobra na talaga ang iniisip ni Mr. Yu. Gusto mo bang i-default ang utang? Ang boses ni Jingzi ay biglang tumaas ng 1 oktaba, na ikinagulat ni Yu Haixing, at Ulong, ano ang sinisigawan mo? 300 tael lang ito. Ibigay mo na. Para kay Haixing, ang kanyang ama ang namamahala sa Roshow at tumatanggap ng hindi mabilang na halaga ng pera bawat taon, na 300 tael lamang, ngunit talagang hindi niya ito sineryoso. At saka, may sinabi lang siyang masama at nahuli ni Jingzi. Nakonsensya siya, kaya 300 ay 300. Ayaw niya itong alalahanin kaya kinuha niya ito sa kanyang bulsa. Sandali lang. Hindi inaasahan ni Jingzi na magiging masaya siya kaya paano niya siya masasapak. Kaya kinuha niya ang account book, humingi ng panulat kay Xiong San, at binago ang mga numero ng direkta sa harap ni Yu Haixing. Well, 500 tael na ngayon. Kung alam lang ni Yu Haixing na siya ay nasa mali at sunod Sun Yuren, ang ugali ni Jingzi sa pagbabago ng mga numero at pangangikil ng pera mula sa kanyang harapan ay medyo hindi matitiis. 300 tael kanina, at ngayon 500 tael na. Ito ay interes lamang. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Well, maaari mong isipin iyon. Yu Haixing dumura ng mariin, ikaw ang bahala. Napakayabang mo, maniwala ka man o hindi, hihilingin ko sa aking tiyuhin na paalisan ka mamaya. At hindi ko na kailangang bayaran ng 300 tael ng pilak. Sino ang humiling sa iyo na ay blackmail ako? Umiling si Jingzi at seryosong nagsabi, huwag kang maniwala. Then he shouted at the top of his lungs, what? You don't want to pay it back. I will not pay it back because you are the nephew of Duke Yu. Huwag mong bayaran. Hindi mo babayaran sa huling pagkakataon. Hindi mo pa babayaran. Si Yu Haixing ay tumingin kay Jingzi na para bang siya ay isang tanga, iniisip na siya ay may sakit. Wala akong sinabi, tinatanong ko lang ang sarili ko dito. Tell ang lana. Ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na pangarap. Matapos sumigaw si Jingzi, sinulyapan niya si Xiong San sa likod niya, at ang matabang lalaki ay sumugod, puno ng pananibik at pananibik ang mukha. Bago pa man may buka ni Yu Haixing ang kanyang bibig, isang kamao na kasing laki ng clay pot ang nahulog mula sa langit at direktang dumapo sa kanyang mukha. Aray! Ang unang reaksyon ay masakit.
Ang pangalawang reaksyon ay, kung hindi mo iginagalang ang martial ethics, hindi ka papatamaan ng isang tao sa mukha. Ang ikatlong reaksyon. Stop fighting, ibibigay ko sa'yo. Hindi ba okay lang kung ibigay ko sa'yo? Napaisip si Yu Haixing. Kung ikukumpara sa mukha, dignidad, pera at buhay, naramdaman ni Yu Haixing na mas mahalaga ang buhay at ang pera ay bagay na panlabas sa katawan, kaya ibinigay muna niya ito. So ano? Bina-blackmail nila siya sa lugar at pinuntahan ang kanyang tiyuhin pagkatapos. Hindi siya naniniwala na ang kanyang tiyuhin ay patuloy na papabor kay Jingzi. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Xiongsan, na nasa mataas na espiritu, ay biglang natigilan, at pagkatapos ay kinausap siya sa isang tono na tila nagsusumamo at nakikipag-ayos. Master Yu, ibibigay ko sa iyo mamaya, okay? Dahil, hindi pa ako sapat. Matapos magsalita ng nahihiya si Xiongsan, ibinagsak niya muli ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola. Kabanata 405 Kabanata 404 na walang makakabuli sa iyo, unang update. Ang laban na ito upang maging tumpak, ito ay isang one-sided beating, na tumagal ng halos 5 minuto. Medyo hindi nasisiyahan si Jingzi sa mga pamamaraan ni Xiongsan. Kapag nag-aaway ang ibang tao, nakatutok sila sa pagsuntok sa laman, pero ano ang problema sa pagsuntok mo sa mukha? Bukod dito, si Yu Haixing ay binugbog sa ulo ng baboy. Masasabi ito ng mga tao kapag lumabas siya ng basta-basta. Sobrang baguhan. Narinig niya ang kakaibang kwento ng kanyang kasintahan na nag-aaral ng medisina na sinaksak ang kanyang manloloko na kasintahan ng 79 at 81 beses, at na-diagnose pa rin ito bilang isang minor injury. Kailangan niya talagang sabihin kay Xiongsan ang tungkol dito sa hinaharap at hayaan siyang matuto mula rito. Gayunpaman, sa pagtingin sa mukha ng baboy na ulo ni Yu Haixing, si Jingzi ay nasa sabik pa rin. Sa oras na ito, late dumating si Yu Zekeng. O bakit nag-aaway pa kayo? Sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabing, General Yu, hindi ito humihingi ng utang kay Mr. Yu. Hindi lang tumanggi si Mr. Yu na magbayad, kundi plano rin niyang bayaran ang utang. Hindi nagpigil ang mga tao sa ilalim ng aking pamumuno, kaya ginalaw ko ang aking kamay. Ngunit ang aking mga tao ay nasusukat at hindi gumawa ng anumang malupit. Napatingin si Yu Zekeng kay Yu Haixing, na nakahandusay sa lupa at mukhang tao. Naisip niyang nasusukat pa ito. Hoy, kayong mga kabataan, palaging masamang ideya na pag-usapan ang mga bagay-bagay bago kumilos. Well, tama si General Yu. Sa susunod, makikipag-usap ako kay Young Master Yu. At sa susunod, tiniis ni Yu Haixing ang sakit at bumangon mula sa lupa, itinuro si Jingzi at sinabing, General Yu, ibaba mo siya kaagad. Kung maglakas loob kang maging magaspang sa akin sa mansyon ng tagapagtanggol, dapat kang maparusahan ng matinding. Noong huling beses siyang binugbog, hindi siya tinulungan ng kanyang tiyuhin dahil una niyang binubuli ang kanyang pinsan, ngunit ngayon ay inosente siyang binugbog, kaya hindi siya dapat iligtas. Medyo napahiya si Yu Zekeng, guru. Ibinigay mo ba kay President Jing ang perang inutang mo kay Wen Xiangzhou? Ba? Iniluwa ni Yu Haixing ang dugo sa kanyang bibig, ibigay mo sa kanya. Sa panaginip, how dare you hit me? Imposibleng ibigay ito sa kanya. Guro, nang dumating si President Jing ngayon lang, sinabi ni Mr. Yu Guogong na kung hindi babayaran ni Master Jing ang utang, may gagawin si President Jing sa iyo. Wala siyang pakialam. Yu Hai pagkatapos marinig ito, si Xing ay natigilan saglit, sinabi ba iyon ng tiyuhin ko? Oo. Nang makitang tumanggo si Yu Zekeng, naramdaman ni Yu Haixing na nakaupo siya sa wax. I think Mr. Yu is not feeling well today. Hindi naman ako nagmamadali. I'll take my time later. Pang-aasar ni Jingzi. Huwag kang mag-abala. Ibibigay ko na. Gusto mo ng next time? Akala mo talaga tanga ako? Sinabi ni Yu Haixing na hindi niya mabibigyan si Jingzi ng ganitong uri ng pagkakataon na talunin siya, kaya kumuha siya ng 500 tala ng pilak mula sa kanyang damit at itinapon ito kay Jingzi. Kinuha ito ni Jingzi at ngumiti, napaka-refresh ni Young Master Yu. Paano ito mangyayari kung napakasaya mo na? Tapos siya, sabi, kay Xiongsan at sa iba pa, okay, tapos na ang mga sample. Maaari kang pumunta sa bahay ng ibang tao para hingin ang kanilang mga account. Ibinigay ni Jingzi ang account book kay Xiongsan, at umalis si Xiongsan dala ang account book sa tuwa. Lumalabas na ang paghingi ng utang ay maaaring maging kasiya siya. Pagkatapos, umalis ang grupo, naiwan si Jingzi at 4 na iba pa sa hardin. Nakatingin kay Yu Haixing, na patuloy na tinatakpan ang kanyang mukha at nagsasabi ng, ouch, maaari niyang takutin ang mga tao hanggang mamatay kung lumabas siya sa gabi ng ganito. Sinabi ni Yu Zekeng, guro, hayaan mo akong ibalik ka sa bahay para maglagay ng mainit na compress. Pupunta ako sa Jinxi sa lalong madaling panahon. Hindi ba ang mukha na ito? Hindi maganda. Medyo nabalisa si Yu Haixing nang marinig niya ito, pagkatapos ay dalhin mo ako sa isang hot compress, bilisan mo. Marami siyang plano para sa kanyang paglalakbay sa Jinxi sa ilang sandali. Ano bang problema ng mukha kang baboy na kapatid? Mariin niyang tinitigan si Jingzi, walang pakialam sa maaaring mangyari kung mananatili siya kasama ni Yu Xiangrong sa likod na hardin, at sinigawan si Yu Zekeng na umalis kaagad.
Pagkaalis nila, ngumiti si Jingzi at sinabi kay Xiangrong, narito na naman ako. Well, bahagyang sumang-ayon si Yu Xiangrong, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig, at sa wakas ay nagsabi, hindi magandang patulan ang mga taong ganyan. Sumulyap si Jingzi sa kanya at nakangiting sinabi, wala akong ginawa. Matapos marinig ito, bahagyang itinaas ni Yu Xiangrong ang kanyang mga kilay na parang isang ordinaryong tao at sinulyapan siya na may kawalang kasiyahan, ikaw. Tulad nila, iniisip din nila na ako ay tanga. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagmukhang cute. Saglit na natigilan si Jingzi at naintindihan kaagad ang ibig niyang sabihin. Nakikita ng isang normal na tao na si Jingzi ang sadyang binubugbog si Yu Haixing, at natural din itong nakita ni Yu Xiangrong, kaya nagpahayag siya ng hindi kasiyahan sa mga kasinungalingan ni Jingzi. Pagkatapos ay ngumiti siya, tinitigan ang maaliwalas na mga mata ni Yu Xiangrong, at seryosong nagsabi, ayoko siyang patulan, ngunit hindi ko matiis na binubuli ka niya. Ano ang dapat kong gawin? Kapag nakita kong binubuli ka niya, gusto ko siyang suntukin. Hindi, oo walang makakabuli sa iyo, o matatalo ko ang bawat isa sa paningin. Ang mga pisngi ni Yu Xiangrong ay biglang namula, ang kanyang ulo ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay nakapilipit, na para bang wala silang mapaglagyan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat niya muli ang kanyang ulo, siya. Hindi siya. Bully sa akin. Nang magtama ang mga mata ni Jingzi, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Ang tono na naging mas makinis ngayon ay tila katulad ng dati, at natuklasan din ni Jingzi na ang kanyang pangunahing pakikipag-usap sa kanya ay hindi naiiba sa mga normal na tao, ngunit siya ay nauutol lamang kapag siya ay nahihiya o kinakabahan tulad ngayon. Napakaganda ng pagbabagong ito. Sabi ko kalimutan mo na, tapos kalimutan mo na. Seryosong sinabi ni Jingzi, hindi ako handang makipag-usap sa iyo ng malakas, bakit siya maglalakas loob? Kung makilala ko siya muli, matatalo ko siya. Hindi alam ni Yu Xiangrong kung ano ang gagawin. Kung paano sumagot, mas madalas kong pinipiga ang aking mga kamay, ngunit mayroong isang hindi maipaliwanag na init sa aking puso. Tumingin si Jingzi sa mga pahayagan sa mesa, pagkatapos ay inibo ang paksa at nakangiting nagtanong, nabasa mo na ba ang lahat ng pahayagan? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yu Xiangrong at agad siyang tumango. Kamusta? Mukhang maganda ba? Mukhang maganda. Isang pares ng peach blossom na mga mata ang nagpakita ng isang espesyal na tingin, at lalo silang kumislap ng tumingin kay Jingzi, napakaganda mo. Bilang karagdagan sa mga tula, maaari ka ring magsulat ng mga ganoong kwento. Well, iyan ay kahanga-hanga. Ayos lang. Tumingin si Jingzi sa kanya at sinabing, dahil gusto mo ito, magpapadala ako ng isang tao na maghahatid ng bawat isyo ng pahayagan sa iyo mula ngayon. Tumango si Yu Xiangrong at bumulong, sa totoo lang. Hindi mo kailangang abalahin ang iba na ibigay ito sa iyo sa bawat oras. Dalhin mo lang ito pagdating mo. Gusto mo bang mas madalas akong pumunta sa Duke's Mansion? Ang mga earlobe ni Yu Xiangrong ay pula at hindi siya ng ahas. Sagot. Tumawa si Jingzi, halatang naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Okay, ihahatid ko sa iyo ang susunod na isyu ng pahayagan, ngunit natatakot ako na hindi ito magagamit sa mga susunod na isyu. Bakit? Kinusot ni Yu Xiangrong ang kanyang peach blossom na mga mata at nagtanong ng may pagtataka. Dahil pagkatapos ng ikalawang isyu ng pahayagan, oras na para umalis ako sa Jingzhou. Hihilingin ko lang sa kanila na ihatid ang pahayagan sa iyo. Natahimik sandali si Yu Xiangrong na may kalituhan at pagkabalisa sa kanyang mga mata ng peach blossom. Bakit ka aalis? Ikaw ay hindi taga Jingzhou. Para sa isang batang babae tulad ni Xiangrong na nananatili sa bahay sa loob ng maraming taon, hindi madaling makilala si Jingzi, ngunit paano niya makikilala si Jingzi? Saan galing si Zi? Saglit na nag-isip si Jingzi at nakangiting sinabi, kalahating yan. Lumaki ako sa Pangzhou noong bata pa ako, at mahigit isang buwan pa lang ako sa Jingzhou. Matapos marinig ito, nanlabo ang mga mata ni Yu Xiangrong. Kabanata 406 ang Kabanata 405 ay hindi kasing ganda ng isinulat mo sa akin, pangalawang update. Walang alinlangan na naisip ni Yu Xiangrong na si Jingzi ay hindi taga Jingzhou at narito lamang para gumawa ng ilang bagay. Pagtapos niya, natural na siyang aalis. Ang Pangzhou, dapat ay napakalayo. Para kay Yu Xiangrong, na hindi man lang umalis ng bahay, ang pagiging napakalayo ay parang palem na magpakailanman. Ang orihinal na maliwanag na mga mata ng peach blossom ay tila natatakpan ng isang layer ng ambon. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Jingzi, Xiangrong, kailangan ko lang umalis sa Jingzhou para sa isang bagay at babalik ako. Talaga? Umaasang tanong ni Yu Xiangrong. Well, pupunta ako sa Jingxi at babalik ako kapag tapos na ako. Pagkatapos sabihin iyon, gusto ko siyang kulitin, bakit, sa tingin mo hindi na ako babalik pagkatapos kong umalis, nag-aatubili ka ba? Akala ko naman. Sa ugali ni Xiangrong, tiyak na mahihiya siyang magsalita sa oras na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakatapang niya sa sandaling ito. Kahit hindi siya nagsasalita, tumango siya ng mariin. Kasabay nito, nagtanong siya, tinatawag mo akong, Xiangrong. Well, oo, magkakilala na tayo. Nabalitaan ko na tinawag ka rin ni Yu Guogong ng ganyan. Ano, hindi ba?
Pero, mas matanda ako sa'yo. Oo. Itinagilid ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo at hindi sumagot ng oo o hindi, sinabi lang niya ito. Well, ito talaga. Tumango si Jingzi, pero gusto ko lang kay Xiangrong ka. Bahagyang nakabuka ang bibig ni Yu Xiangrong, medyo mapurol ang kanyang mukha, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nga pala, anong seksyon ng pahayagang ito ang paborito mo? Yung kwentong unggoy. Binago ni Jingzi ang paksa sa tamang panahon. Matapos marinig ang pahayagan, nabawi ni Yu Xiangrong ang kanyang dating lakas at nakangiting sinabi, gusto ko silang lahat. Napakaganda rin ang kwento ng unggoy, ngunit paborito ko. Ang tula pa rin. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabasa sa sarili. Sinabi niya, makikita natin ang isa't isa sa unang tingin, at ang isang hakbang ay parang isang malaking lungsod. Napakaganda. Matapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang idagdag, ngunit hindi ito kasing ganda ng isinulat mo sa akin. Babae daw siya. Mahilig siyang magkumpara, kahit na siya ay kaakit-akit at walang muwang gaya ni Yu Xiangrong, siya ay walang exception. Talaga. Dahil gusto mo, kaya kong sumulat ng mas maraming kanta para sa iyo sa hinaharap, okay. Okay. Tiningnan ni Jingzi ang masayang hitsura ni Yu Xiangrong, na ganap na naiiba sa dating kaakit-akit at walang muwang na anyo. Lubhang nasisiyahan ako. Susunod, si Jingzi ay, nagsuri, kung ang kaligrapya ni Yu Xiangrong ay bumuti. Nang makita niya ang kasalukuyang sulat kamay ni Yu Xiangrong, mukhang nagulat siya. Nang makita ito, medyo kinabahan si Yu Xiangrong, ano ang mali, Ginoo? Hindi ba maganda ang pagsulat? Hindi ito masama, ito ay mahusay. Si Jingzi ay bumalik sa kanyang katinuan at pinuri, paano ka nagsulat sa napakaikling panahon? Paano? Mabilis kang bumuti sa loob ng maikling panahon. Sa totoo lang, ang calligraphy ay tungkol sa tiyaga, at ang calligraphy ay katulad ng martial arts. Kailangan mong sanayin ito mula sa isang maagang edad, at sa sandaling bumuo ka ng iyong sariling estilo ng pagsulat, mahirap itong baguhin. Halimbawa, si Yu Xiangrong ay sumusulat na sa loob ng maraming taon, ngunit si Jingzi ay nag-iwan lamang sa kanya ng isang piraso ng pagsusulat, at hindi inaasahan ang marami mula sa kanya na gagawa ng anumang mga tagumpay. Gayunpaman, ang sulat kamay na sinusulat niya ngayon ay talagang iba sa orihinal. Bagamat malaki pa rin ang gap sa pagitan ng mga sinusulat niya at sa mga sinusulat niya, nagiging mas malapit na sila pagkatapos ng lahat. Namula si Yu Xiangrong, ang kanyang mga mata ng peach blossom na kumikinang sa mga bituin. Inihambing ko lang ang kaligrapya ng young master at isinulat ito ng mahabang panahon. Pagkatapos pakinggan ito, pumunta si Jingzi sa stone table, binuksan ang pahayagan sa itaas, at humanga siya sa makapal na stack ng Shui Dao Getu, sa ibaba. Nabigla ako. Ilang araw na lang at marami na siyang naisulat. Maaari itong isipin na si Yu Xiangrong ay nagigising araw-araw at pumupunta rito upang magsulat. Ang cycle ay monotonous at boring, at si Jingzi ay medyo malungkot. Gusto mo lang isulat itong water tune song. Tumango si Yu Xiangrong, well. Parang wala nang ibang isusulat. Paano kung magsulat ka ng isang kwento? Nag-isip sandali si Jingzi. Sinabi, kwento. Nagniningning ang mga mata ni Yu Xiangrong, kapareho ba ito ng kwento ng unggoy sa dyaryo? Gayunpaman, umiling siya muli, ngunit ang ganoong uri ng kwento, hindi maisip ni Xiangrong. Huwag mo nang isipin ito, hayaan mo akong sabihin sa iyo, paano kung isulat mo ito sa iyong sariling mga salita? Si Yu Xiangrong ay namuhay ng monotonous na buhay ng higit sa 20 taon. Kung hindi siya nagpunta dito, patuloy pa rin siyang monotonous. Kaya gusto ni Jingzi na gawin niya ang isang bagay sa kanyang sarili, upang ang kanyang hinaharap na buhay ay puno ng kulay. Okay, anong kwento? Curious na tanong ni Yu Xiangrong, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Siyempre, ang sasabihin ni Jingzi sa kanya ay hindi maaaring isang mythical story tulad ng Journey to the West, o isang fighting and killing story tulad ng Water Margin o The Romance of the Three Kingdoms. Pagkatapos pag-isipan ito, ang pinakaangkop sa ugali ni Xiangrong ay ang Count the Red Mansions. Lumapit ang dalawa sa mesang bato at umupo, at nagsimulang mag-usap si Jingzi. Oo naman, labis na naakit si Yu Xiangrong nang marinig niya ang kwentong ito. Medyo naawa siya sa maselang ugali ni Lin Dayo, ngunit sa parehong oras ay nagulat siya sa agresibo at matapang na estilo ng pag-arte ni Wang Zaifeng, at ang iba't ibang karakter sa kwento ay may ganap na magkakaibang buhay. Matapos makinig saglit, si Yu Xiangrong ay nagkusa at nagsabi, Young Master, maaari mo bang hilingin kay Xiangrong na isulat ang kwentong ito? Oo, handa bang isulat ito ni Xiangrong? Oo. Mabilis na tumango si Yu Xiangrong, interesado siya sa kwentong ito. Mahal na mahal ko ta. Palagi kong nararamdaman na ang bawat karakter sa kwentong ito ay matingkad at totoo. Gaano kasaya kung may re-record ko silang lahat gamit ang sarili kong panulat. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya na tila mas gusto niya ang kwentong ito kaysa sa tula. Ito ang orihinal na sinadya ni Jingzi. Una, may gagawin si Yu Xiangrong kahit sa bahay, kaya hindi ito masyadong nakakabagot. Pangalawa, kung ang kwentong ito ay isusulat, hindi lamang ito gagamitin bilang nilalaman sa entertainment section ng pahayagan, ngunit maaari ring makakuha ng trabaho si Yu Xiangrong dahil dito. Ang pangalan ng isang talentadong babae.
Sa oras na iyon, sino ang maglalakas loob na tawagin siyang baliw? Tawagin siyang tanga. Bagamat sa tingin ni Jingzi na ang kanyang kakulaitan ay medyo cute, ngunit ang pagiging makulit sa harap niya ay sapat na. Si Yu Xiangrong ay seryoso pa rin sa planong ito. Matapos makipag-usap kay Jingzi, humiga siya sa mesa at nagsimulang magsulat, sa takot na makalimutan niya ang mga kwento. Paminsan-minsan, tatanungin niya si Jingzi kung mas mabuting isulat ito ng ganito. Okay, masasabi bang ganyan? Xiangrong. Nakangiting sabi ni Jingzi, dahil isinulat mo ang kwentong ito, sa iyo na ito. Kung ano ang gusto mong hitsura ng mga karakter sa kwento, isulat mo lang kung paano mo gusto. Hindi mo na ako kailangang tanungin muli. Naisip ni Yu. Tumanggo si Rong bilang pag-unawa at nagpatuloy sa pagsusulat. Ang sumusunod ay isang mahabang panahon ng katahimikan. Mainit ang sikat ng araw sa bakuran, at paminsan-minsan, ilang ibon ang huni. Hinay pa ng simoy ng hangin ang mahinang halimuyak ng katawan ni Xiangrong, at ang tanging tunog ng brush na dumampi sa rice paper ay maririnig sa kanyang mga tainga, at si Jingzi, ganoon lang, kaya't nakaupo sa upuan at pinapanood ang tahimik at mapayapang eksenang ito, hindi ako nababagot. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tumigil si Yu Xiangrong sa pagsusulat at naginat. Sa isang bahagi ng kanyang katawan, nakita niya si Jingzi na nakaupo sa tabi niya at tahimik na pinapanood ito, na may pamumula sa kanyang mukha. Young Master. Kabanata 407 Kabanata 406 na may iniisip ka ba tungkol sa akin? Ikatlong update. Tapos na ba si Xiangrong? Nakangiting tanong ni Jingzi. Nang marinig ito ni Yu Xiangrong, namula ang kanyang mukha. Siya ay orihinal na sumulat ng napakabagal, ngunit ang kanyang bilis ay bumuti ng husto sa nakalipas na mga araw dahil ginamit niya ang formula ng kaligrapya na itinuro sa kanya ni Jingzi. Ngunit si Jingzi ay nagkwento lang sa kanya ng napakaraming kwento, at kailangan niyang mag-isip ng marami, kaya paano niya matatapos ang mga ito ng ganoon kabilis? Kaya't lumingon siya, tumingin sa kanya at nahihiyang sinabi, Guru. Sumulat lang ako ng kaunti. Bakit hindi mo muna ito basahin? Hindi tumanggi si Jingzi, pumunta siya sa gilid niya, at tumingin sa ibaba. Dahil nakaupo si Yu Xiangrong, tumingin si Jingzi sa rice paper na nakalagay sa harapan niya, kaya natural siyang yumuko at palapit ng palapit kay Yu Xiangrong. Habang nakaupo doon si Yu Xiangrong, naamoy niya ang kakaibang pabango ni Jingzi sa kanyang ilong, at naramdaman din niya ang init ng mainit nitong hininga sa kanyang earlobe at leeg, at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, palihim na sinulyapan si Jingzi, at nalaman niyang tinitigan niyang mabuti ang rice paper sa mesa. Pagtingin sa kanyang gwapong three-dimensional na mukha sa napakalapit na distansya, isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon ay dumating sa kanya. Parang hindi makahinga ang puso ni Rong. Lalong namula ang kanyang mukha, at bumibilis ang kanyang paghinga. Napakaraming bagay ang sumugod sa kanyang munting isipan na naging simple sa loob ng 20 taon. Sa sobrang gulat niya ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Ang kanyang mga kamay kung minsan ay nakapilipit at minsan ay bumababa. Sa gilid, walang mapaglagyan. Sa oras na ito, si Jingzi ay talagang hindi nag-iisip tungkol dito. Ibinaba niya ang kanyang ulo, gusto lang makita kung ano ang isinulat ni Yu Xiangrong. Pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin, ito ay naging hindi masama. Binigyan lang niya ito ng magaspang na balangkas, at pinunan ni Yu Xiangrong ang marami sa kanyang sariling mga iniisip. Mga bagay para maging mas buo ang kwentong ito. Ang kapintasan lang ay medyo mabagal ang pagsusulat, ngunit bihira ito para kay Xiangrong. Sa kabutihang palad, ang kwento ng unggoy ay may serye sa mahabang panahon, na mag-iiwan ng sapat na oras para kay Yu Xiangrong. At saka, kung masyadong mabilis ang pagkakasulat nito, hindi ba nakakasawa na tapusin ito ng maaga? Matapos basahin ito, umayos siya at nalaman na si Yu Xiangrong ay nakatingin sa kanya ng labis na galit. Ngumiti si Jingzi at sinabing, Xiangrong. Bumalik sa katinuan si Yu Xiangrong, Mr. Young Master, tapos ka na bang magbasa? Nalaman ni Jingzi na naging mas mahusay si Yu Xiangrong kapag nakikipag-usap sa kanya, at nauutol lang siya kapag siya ay kinakabahan. Natapos ko na itong basahin. Maganda ang pagkakasulat. Matapos matanggap ang pagsang-ayon ni Jingzi, itinaas ni Yu Xiangrong ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang magandang arko, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Kung gayon Young Master, sabihin mo ang iba kay Xiangrong. Ngumiti si Jingzi at walang kamalay-malay na gustong hawakan ang kanyang ulo, ngunit natigil nang umabot ang kamay nito sa hangin. Kinusot ni Yu Xiangrong ang kanyang peach blossom na mga mata at nagpatuloy na tumingin sa kanya ng may kaakit-akit na tingin, kaya ngumiti si Jingzi at sinabing, hindi mo maaaring nguyain ang higit sa kaya mong nguyain. Mayroon ng sapat na mga kwento. Kung isusulat ni Xiangrong ang lahat ng ito, hindi na kailangang isulat ang lahat. 2 buwan na ang nakakalipas, di ba? Makakaunti akong makatulog at magsulat ng mas maraming araw-araw. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Jingzi, napakamot sa kanyang ulo at magiliw na sinabi, namimiss kita. Ngunit sinabi ko sa iyo, ang pagsusulat ng kwentong ito ay una sa pagsasanay ng kaligrapya, at ikalawa upang pumatay ng oras. Nagsusulat ako araw-araw kapag may libreng oras ako, at hindi ko dapat mapapagod ang sarili ko. Naririnig mo ba ako?
Ang ganitong tono ng pag-aalaga ay ipinare sa lapit ng kamay. Nadama ni Yu Xiangrong na dapat niyang iwasan ang aksyon, ngunit bakit wala siyang lakas ng loob na iwasan ito, ngunit bakit siya nakaramdam ng labis na kasiyahan. At natural na tumango siya. Oo, ang kanyang mukha ay puno ng walang katulad na kasiyahan. Sa napakaraming taon, hindi pa siya nakaramdam ng kasiyahan gaya ngayon. At saka, sa oras na matapos mong magsulat, malamang ay babalik ako mula sa Jinxie. Pagkatapos ay lalapit ako at sasabihin sa iyo araw-araw. Sa tingin mo, okay lang. Oo. Muling tumango si Yu Xiangrong, pakiramdam niya ay tulala na siya. Parang wala siyang kakayahang mag-isip sa mga oras na ito. Kung ano ang sabihin niya ay kung ano ang sasabihin niya. Ang sarap sa pakiramdam. President Jing, Miss. Nag-usap muli ang dalawa, at ang boses ni Yu Zekeng ay nanggaling sa labas ng hardin. Si Yu Zekeng ay medyo mahusay sa paggawa ng mga bagay. Sinadya niyang sumigaw mula sa malayo upang paalalahanan si Jingzi, ngunit natatakot din siya na may makita siyang hindi niya dapat makita. General Yu, sa ganitong paraan. Sigaw ni Jingzi, at nang marinig ni Yu Zekeng ang paggalaw, nakahinga siya ng maluwag at tumakbo. President Jing, Miss, hiniling sa akin ni Ji. Yu Guogong na imbitahan ka. Bahagyang itinaas ni Jingzi ang kanyang kilay, bakit? Dahil ba si Yu Haixing ay nagsampa ng reklamo, kaya yun ang dahilan kung bakit pumunta si Mr. Yu Guogong sa amin. Nag-aalala si Pangulong Jing. Napangiti si Yu Zekeng, nagreklamo nga ang young master, pero binigyan siya ng lecture ng duke at walang intensyon na hilingin kay President Jing na akusahan siya. Oras na lang ng hapunan, kaya pinapante niya ako. Hiniling ko sa iyo na pumunta para sa hapunan. Tumango si Jingzi, pagkatapos ay nasiyahan siya at hinayaan muna si Yu Zekeng. Hinihintay niya si Yu Xiangrong, ngunit hindi nagmamadaling umalis si Yu Xiangrong at ililigpit muna niya ang rice paper. Tumulong si Jingzi at iniligpit ito pagkaraan ng ilang sandali. Saan ilalagay? Ilagay mo sa kwarto ko. Ako mismo ang pupunta doon. Pagkatapos sabihin iyon, kukunin na sana niya ang bagay sa kamay ni Jingzi, ngunit naiwasan niya ito. Kukunin ko. Hindi ko pa alam kung saan ka nakatira, kaya napadaan lang ako at tumingin. Gustong tumanggi ni Yu Xiangrong, ngunit siya ay masyadong clumsy. Bukod pa rito, ngumiti si Jingzi sa kanya, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya tahimik lang niyang tanggapin ito. Naglakad si Yu Xiangrong sa harap, sumunod si Jingzi. Pagdating sa labas ng pinto ng silid ni Yu Xiangrong, medyo naliligaw si Yu Xiangrong. Akala niya dapat niya itong pasukin at maupo. Pero hindi ako marunong magsalita. Lagi kong nararamdaman na hindi magandang magkita lang ang dalawang tao. Nang siya ay nahihirapan, nakangiting sinabi ni Jingzi, huwag kang mataranta, ilagay mo na ang mga gamit, hinihintay pa tayo ng iyong ama na makakain. Nang marinig ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yu Xiangrong at tumingin kay Jingzi isang sulyap, puno ng pasasalamat ang mga mata. Pagkapasok niya sa silid, muling tumunog ang mga salita ni Jingzi mula sa kanyang likuran. Pagkatapos ng hapunan, maaari mo akong imbitahan na maupo sa iyong silid, Xiangrong. Nahiya si Yu Xiangrong at tumakbo palayo. Paglabas niya ng kwarto ay bumalik sa normal ang ekspresyon niya. Sa pagkakataong ito, nasa unahan si Jingzi, at sumunod siya sa likod. Tahimik na naglakad ang dalawa, isa sa likod ng isa, habang nakayuko si Yu Xiangrong, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Biglang huminto si Jingzi, at hindi pinansin ni Yu Xiangrong at direktang hinawakan siya. Kahit na nakaramdam ng sakit ang baby Jiaohan, hindi siya ouch, na parang normal na tao. Sa halip, huminga siya ng mahina, umatras ng 2 hakbang, at tumangala kay Jingzi na may hiya sa mukha. Oo, pasensya na, Master. Ang kinakabahan na si Yu Xiangrong ay muling nauuto. Nang makita kung gaano siya ka-cute, hindi napigilan ni Jingzi na asarin siya, kaya ngumiti siya ng masama at sinabing, Xiangrong, may iniisip ka ba tungkol sa akin? Kung oo, sabihin mo lang. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman? Pero ang nakakapagtaka, nakakatakot talaga ang Jiaohan baby. Oh, ang sagot ay nawala ng imik kay Jingzi. Chapter 408 Chapter 407 gusto nila mukha, pero ayaw mo. Ika-4 na update. Sa side hall ng Protector's Mansion, nakahanda na ang pagkain. Gayunpaman, maliban sa isang mesa ng masaganang pagkain, walang ibang tao sa malaking silid. President Jing, si Mr. Yu Guogong dapat ang nagse-lecture sa young master. Sasabihin ko kaagad sa kanya. Pwedeng umupo muna sina President Jing at Miss. Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay para ipahiwatig na naiintindihan niya. Pagkalabas ni Zekeng, sinimulan niyang pagmasdan ng mabuti ang mga pinagkainan. Marahil dahil sa kanyang relasyon bilang isang commander ng militar, o upang ipakita ang kanyang paggalang kay Jingzi, ang mga pagkain ni Yu Sheng ay napakasarap, sa totoo lang, napakahirap. Sa isang casual na sulyap, makikita mo ang humigit kumulang 12 mga pagkain inilagay sa mesa, na lahat ay mga pagkain karne, kabilang ang manok, pato, at isda, na walang kulay. Ang ganitong uri ng pamantayan ay mas mahusay kaysa sa pagtanggap sa East Palace. Marami pa. Gustong-gusto ni Jingzi ang pagkain sa mesa, ngunit medyo nag-aalala siya sa cute na sanggol sa tabi niya.
Kung tutuusin, ang kanyang pangangatawan ay hindi mukhang matagal nang kumakain ng karne. Kung hindi, paano siya magiging mahina? Kaya tumingin siya sa gilid niya sa mahinang boses at nagtanong, "Nasanay ka na bang kumain ng karne araw-araw?" Umiling si Yu Xiangrong, karaniwan. "Hindi ako kumakain nito, ngayon lang." "Oh, anong sabi ko? Kumain ka ng karne araw-araw, paano ka payat? Parang bagzo ng hangin ang makakapagpabagsak sa'yo." Natigilan sandali si Yu Xiangrong, ibinuka ang kanyang bibig, at sa wakas ay nagtanong, "Sa tingin mo, ito ay hindi maganda?" Siyempre, ang batang may dilaw na buhok lang ang nag-iisip na kung gaano siya payat, mas maganda siya. Mukhang hindi niya maintindihan ang buhay. Napakapayat niya at hindi bilog. "Jing." Sinuri ito ni Z at napakunot ang noo nang makita ito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, "Ngunit huwag kang mag-alala, Xiangrong. Sa palagay ko bagaman payat ka, mataba ka pa rin kung saan ka dapat naruroon, at napakahusay mo pa rin." Hindi ito kagandahang loob ni Jing Z, ngunit ito ay totoo. Si Yu Xiangrong ay may medyo maliit na frame at manipis. Mas maluwag man ang suot niya, makikita pa rin ang kapunuan. Ito ay kamanghamanghang, tulad ng isang bagay na makikita lamang sa anime. Ang tungkulin ay pareho, at ang mahinang katawan ay palaging binabalikan ng isang pasanin na hindi dapat dalhin. Gayunpaman, ang simpleng si Yu Xiangrong ay halatang hindi naiintindihan ang usapan sa kotse ni Jing Z, at nagtanong na may kaunting kamangmangan sa kanyang mukha, ang sinabi ng young master. "Totoo ba ang lahat?" "Siyempre naman. Seeing how cute and naive she is, I can't help but want to tease her. May kasabihan na mukha kang payat kapag nakadamit, at mukha kang mataba kapag hinuberan. Sa tingin ko, dapat ganito ang pangangatawan ni Xiangrong, hehe." Naunawaan ni Yu Xiangrong sa pagkakataong ito at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, namumula ang kanyang mukha. Parang makakapatulo ng tubig. "Ha!" Sa oras na ito, dumating ang boses ni Yu Haixing. Gayunpaman, iba ang tunog sa karaniwan, at tila may kakaiba sa kanyang bibig. Lumingon si Jing Z at halos matawa. "Master Yu, anong problema sa mukha mo? Nakakatakot. Magpanggap ka pa." "Heis." Si Yu Haixing ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit ayaw niyang hawakan ang sugat sa kanyang bibig, at sinipsip niya ang sakit. "Hindi ba ikaw ang nakabangga sa akin? Nagpapanggap ka." "Master Yu, mali ang sinabi mo. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi kita sinaktan. Kahit ang iyong pinsan ay maaaring tumstigo, ngunit hindi ka maaaring nagsasalita ka ng walang kaparirikan, o kakasuhan kita ng paninirang puri." Matapos sabihin iyon, hindi niya nakalimutang idagdag, "Hindi kita sinusubukang takutin sa pamamagitan ng pagbanggit nito sa seksyon ng duke, at lahat ng tao sa Jingzhou City ay magugulat. Alam kong siniraan mo ako. Hindi ibig sabihin na gumanti na si Haixing." Si Yu Sheng, na sumusunod sa kanya at narinig na si Yu Haixing ay isasama sa panayam sa kanya sa sandaling pumasok siya, ay agad na nagsabi na hindi nasisiyahan, "President Jing, hindi mo ito maaaring idagdag ng basta-basta. Para sa panayam na ito, naghahanda ako ng isang plano mula noong sinabi mong bubuksan mo ang pahayagan. Madali lang ba? Kung maglalagay ka ng ganoong mensahe, hindi ba't ito ay isang kahihiyan sa mukha at sa akin?" Sa sandaling ito, ang pinakamalungkot na bagay ay si Yu Haixing. "Ako ay binugbog ni Jingzi sa aking tahanan ilang araw na ang nakalipas, ngunit ito ay walang kabuluhan. Ako ay binugbog ng mga tauhan ni Jingzi sa aking tahanan ngayon, ngunit ito ay walang kabuluhan." Ngayon kahit magsalita, nahihiya ang kanyang tiyuhin. Kung may kompetisyon, nararamdaman ni Yu Haixing na mayroon siyang lakas upang direktang makipagkompetensya para sa kampyonato. "Yu Guogong, ayoko, ngunit narinig mo rin ang sinabi ni Yu Gongzi, walang sino man ang makakayanan ang pagiging mali ng walang dahilan." Nang marinig ito ni Yu Sheng, agad siyang nagmura, "Yu Haixing, bilasan mo at ibigay ito kay Jingxi, humihingi ako ng tawad." Si Yu Haixing ay mukhang walang magawa. "Damn it, binugbog ka sa sarili mong bahay tapos kailangan mo pang humingi ng tawad. Tanong lang, sino pa ba?" Ngunit nang tawagin siya ni Yu Sheng sa kanyang unang pangalan, si Yu Haixing ay hindi pa rin naglakas loob na suwayan, dahil alam niyang mas matitindi pa ang pananakit ni Yu Sheng sa mga tao kaysa sa taong grasa. "President Jing, I'm sorry." Bagamat sinabi niyang pasensya na, pero mabisyo at mabisyo ang tono ko. Hindi rin galit si Jingzi. Kung ang masasakit na salita ay makapagpapagalit sa kanya, siya ay galit na galit sa kamatayan. "Dahil lang sa mga masasakit mong salita ay hindi ako pumipigil sa iyo na bugbugin ka." "Well, ito ay patas. Sige, sinabi ko sa inyo mga kabataan na huwag kayong magalit. Bakit araw-araw kayong binubugbog? Halika, maupo kayo at kumain." Kinawayan ni Yu Guogong ang kanyang kamay at inanyayahan ang lahat na maupo. Makikitang maganda ang mood ni Yu Sheng ngayon. Pagkaupo ni Jing Z, nagtanong siya, "Yu Guogong, tapos na ang interview. Ano ang pakiramdam mo?" "Hindi masama, hindi masama." Pinalakpakan ni Yu Sheng ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Ang dalawang taong ito ay higit na maaasahan kaysa sa huling pagkakataon. "Wala akong masyadong sinabi hindi, ang ibig kong sabihin ay basta binanggit ko ang aking ulo, malalaman nila kung ano ang susunod na mangyayari." Hindi nagtagal at nangyari ang panayam na ito. Tapos na.
Lalo na ang letigo ni Chen Baboy, di ba? Mabilis na inayos ni Jingzi ang sarili. Ito ang editor-in-chief, ang editor-in-chief. Nako, halos. Ang editor-in-chief na si Chen ang nagsulat ng unang draft pagkatapos ng panayam. Sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga ideya at tinanong ako kung nasiyahan ba ako. Nako, maganda talaga. Ako ay lubos na nasisiyahan. Sinabi sa akin ni Ministro Zhao na kapag natapos na ang huling draft, pupunta lang siya sa bahay at sasabihin muli sa akin. Tuwang-tuwa din si Jingzi nang marinig niyang pinuri ni Yu Sheng sina Chen Jianan at Zhao Wei. Mapagpakumbabang sinabi, hindi mo na kailangang purihin sila ng labis, Duke Yu. Ang lahat ng ito ay kanilang negosyo. Ang pinakamahalaga ay ang Duke Yu mismo ay napakalakas. Kaya kahit sino pa ang ipadala dito, ang maneskrito ay tiyak na magiging maganda. Hindi masama. Nang makita ang bukas na bibig ni Yu Sheng, idinagdag ni Jingzi, sasabihin ko, kung si Yu Guogong ay nagsasalita lamang tungkol sa larangan ng digmaan noong kanyang kabataan, ang tugon ay magiging maganda. Yu Sheng clapped his hands, bagaman akala ko ngayon lang magaling sina Editor Chen at Director Zhao, palagi kong nararamdaman na iba sila kay President Jing. Hindi ko masabi kung ano ang partikular na pagkakaiba. Ngayon alam ko na sa wakas. Oh, ano? Gusto mo sila ng kahihiyan, ayaw ni President Jing. Kabanata 409 na Kabanata 408 talagang hindi sang-ayon ang aking pinsan. Ang ikalimang update ay tungkol sa kung gaano kaikli si Xiaorong. Magdadagdag ang amo ng 1/5. Yu Guogong, mali ang sinabi mo. Matapos marinig ang sinabi ni Yu Sheng, biglang naging seryoso si Jingzi, at agad na lumamig ang kapaligiran sa silid. Si Yu Sheng at Yu Zekeng ay parehong medyo nalilito. Akala nila nagbibiro lang siya. Hindi naman niya seseryosohin at mahuhulog di ba? Napansin din ni Yu Xiangrong na may mali. Pinagsalikop niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at balisang tumitig kay Jingzi, pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Sa lahat ng mga taong naruroon, si Yu Haixing lamang ang labis na masaya. Magsimula ka ng manligaw, magsimula ka ng manligaw. Basta maglakas loob kang magsalita, titignan ko kung hindi ka bugbugin ng tiyuhin ko hanggang mamatay. Huwag mong tingnan ang tito ko na banibiro ka lang, hindi biro ang pagtama ng tao. Sa ganitong pag-iisip, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang sugat ay nasangkot muli, at siya ay nasa hindi mabata na sakit. Sinumpa pa niya si Jingzi. Sumunod, seryosong sinabi ni Jingzi, maaaring sabihin ni Yu Guogong na ako ay walang kahihiyan, ngunit hindi mo maitatanggi ang iyong sarili. Ang sinabi ko lang ay ang katotohanan sa aking puso. Kung si Yu Guogong ay hindi sumasang-ayon dito at iniisip na ako ay walang kahihiyang nagpapalaki, kung sinabi mo yun, hindi mo ba itinatanggi ang iyong sarili? Tahimik muna ang kwarto at saka humagalpak ng tawa. Itinuro ni Yu Sheng si Jingzi, ikaw, ang iyong bibig, hindi niya natapos. Ang kanyang mga salita, ngunit binigyan siya ng isang thumbs up upang ipahayag ang kanyang pananabik sa oras na ito. Parehong nakahinga ng maluwag sina Yu Zekeng at Yu Xiangrong. Hinangaan ni Yu Zekeng ang mukha ni Jingzi, at naisip na sa ganitong mukha, walang dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumikat sa korte. Bahagyang namula si Yu Xiangrong, lumalabas na hindi lang niya kinakausap ang sarili niya ng ganito. Si Yu Haixing lang ang hindi nakakita ng eksenang inaasahan niya. Nagtatampo siya doon at nagmumura sa kanyang puso, napakawalan diya ng asong ito. Napaka-photogenic ng pader ng lungsod. Dahil dito, naging mas kasiya siya ang natitirang pagkain. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa panayam, nalaman ni Yu Sheng na ang kanyang anak na babae ay medyo naiiba ngayon. Lumalabas na hindi siya dumarating para sa hapunan ng maraming beses, ngunit ipapadala sa kanyang silid o hardin sa likod, lalo na kapag may mga tagalabas na pumupunta sa bahay. Dahil sa mahiyain niyang ugali, hindi siya nagpakita. Ngunit hindi lamang siya dumating ngayon, ngunit ang kanyang estado kapag kumakain ay ibang-iba sa dati. Dati-rati ay laging ibinababo ang ulo tila kahit kumukuha ng pagkain ay dadamputin lang niya ang pagkain sa kanyang harapan. Pero iba ngayon. Hindi lamang niya itataas ang kanyang ulo, ngunit tinitingnan din niya si Jingzi paminsan-minsan. Pagkabasa nito ay mabilis niyang ibinaba ang ulo, namula ang mukha, pero mukhang tuwang-tuwa siya. May drama, napaisip si Yu Sheng sa sarili. Kahit na siya ay isang magaspang na opisyal ng militar, siya ay talagang isang taong nahuhumaling. Kung hindi, kahit na ang biolohikal na ina ni Xiangrong ay pumanaw sa loob ng napakaraming taon, hindi niya naisip na i-renew ang kanyang relasyon. Kaya naman, labis siyang nag-aalala tungkol sa kasal ng kanyang nag-iisang anak na babae. Ang mga ordinaryong lalaki ay hindi minamaliit sa kanya, ngunit ang hitsura ni Jingzi ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Noong una, naramdaman kong magaling si Jingzi sa lahat ng bagay, ngunit sa paghusga sa kanyang kasalukuyang pag-uugali, siya at ang kanyang anak na babae ay tila may tiyak na mata para sa isa't isa. Saglit na nag-isip si Yu Sheng, saka ngumiti at sinabing, President Jing kalimutan mo na, noong opisyal pa ang tatay mo sa korte, bagamat wala akong gaanong oras para harapin siya, magkaklase pa rin naman kami, plus ako sa edad mo, ayaw na kitang makita, kaya pamangkin na lang ang tawag ko sa iyo, okay? Ano ang sabi ng tiyuhin mo?
Matagal nang may ideya ang pamangkin ko, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin yun dahil natatakot siyang isipin niyang sinusubukan kung mauna siya. Haha, paano ito posible, pamangkin? Salamat, tito. Sabay na kumanta ang dalawa, at naramdaman ni Yu Haixing na lalong sumakit ang buong katawan niya. Pamangkin, ano ang pinag-usapan niyo ni Xiang Rong ngayon? Mas matagal pa kaysa sa interview sa akin. Tila nang aasar si Yu Sheng. Nang marinig ito, sumulyap si Yu Xiangrong kay Jingzi, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Tito, ngayon lang ako at si Xiangrong. Haha. Bago matapos ni Jingzi ang kanyang pangungusap, si Yu Haixing sa tabi niya ay nginisyan, mas bata ka sa akin, bakit mo ako tinawag na pinsan Xiangrong? Ikaw. Sinasadya nilang sinasamantala ang kapatid ko. Tumahimik ka. Bago pa makapagsalita si Jingzi, pinandilatan ni Yu Sheng si Yu Haixing, sinisisi siya sa pagiging madaldal. Kung tutusin, gusto niyang makitang matalik sina Jingzi at Yu Xiangrong. Relasyon. Ngumiti si Jingzi at ikanaway ang kanyang kamay, tito, hindi na kailangang magalit. Pagkatapos ay ngumiti siya at tumingin kay Yu Haixing, kung tutusin, binata na siya. Laging may mga pagkakataong magulo ang utak niya. Wala akong pakialam. Narinig ito ni Yu Haixing. Ay sobrang galit na halos samuka siya ng dugo, ngunit si Yu Sheng sa kabilang banda ay napakasaya pagkatapos marinig ito, Haixing, matuto pa mula kay Jingzi. Sa oras na ito, tumayo si Jingzi at espesyal na pumili ng ilang walang lasa gaya ng tadyang ng manok at leeg ng manok at inilagay kay Yu Haixing sa mangkok. Haixing, huwag ka lang magsalita, bilisan mo at kumain. Espesyal kung binigay ito sa iyo, dapat mong kainin, kung hindi, hindi mo ako bibigyan ng mukha. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng taong nagsabi nito sa oras na iyon, sinadya ni Jingzi na sumulyap kay Yu Haixing. Nang makita ito ni Yu Haixing, nanginginig siya, na parabang kailangan niyang kumain kahit na ayaw niyang kumain. Nang makita si Yu Haixing na nahihirapang kumain, ipinagpatuloy ni Jingzi ang paksa kay Yu Sheng, Tito, marami akong nakausap kay Xiangrong ngayon, at hiniling ko rin kay Xiangrong na tulungan ako. Oh, matutulungan ka ba ni Xiangrong? Oo, plano kong hayaan si Xiangrong na gamitin ang nilalaman ng aming entertainment section sa hinaharap. Nandito si Xiangrong para tulungan akong isulat ito. Ano? Matapos marinig ito, naramdaman ni Yu Sheng na ito ay medyo hindi totoo, at muling kinumpirma, ngunit nakita ko na ang kwento ng unggoy sa unang isyu ay napakaganda. Sa halip, isusulat mo ba ito? Ayos ba iyon? Hindi ba ito maganda? Bagamat masaya ako na makitang mas makulay ang buhay ng aking anak, natatakot akong mahirapan munang magsulat tungkol sa entertainment section. Kung hindi ka magaling sumulat at nakakakuha ka ng maraming katanyagan, kung gayon ang pakinabang ay mas malaki kaysa sa pagkawala. Nagkamali si Tio. Hindi kwento ng unggoy ang sinusulat niya, kundi bagong kwento. Kaya't sinabi ni Jingzi kay Yu Sheng ang pangkalahatang kwento, at sinabi na ang kwento ng unggoy ay magpapatuloy sa mahabang panahon, kaya't sila ay may maraming oras, walang pagmamadali. Nang marinig ito, labis na nasasabik si Yu Sheng. Mabuti kung may oras ka, mabuti kung may oras ka. Ipinapakita nito na mas magkakasundo silang dalawa in the future. Parang hindi na kailangan mag-propose ng kasal mag-isa, mangyayari lang. Kaya sila ni Jingzi ay nag-inuman ng magkasama. Nang malapit nang matapos ang pagkain, iminungkahi ni Jingzi kay Yu Sheng, Tito, may ideya ang pamangkin ko. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o hindi. Ngunit hindi mahalaga. Gusto ng pamangkin ko na maglaan ng ilang oras upang isama si Xiangrong para tingnan. Tingnan mo ang aming pahayagan, o tingnan kung may bago sa kalye. Dahil masyado kang nangangako, kailangan mong gawin. Hindi. Si Yu Haixing, na sa wakas ay nakaina ang mga tadyang at leeg ng manok na ibinigay sa kanya ni Jingzi, ay agad siyang pinigilan bago pa siya makapagsalita. Bakit hindi? Pinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at tahimik na nagtanong. Dahil siguradong hindi papayag ang pinsan ko. Iniwasan ni Yu Haixing ang mga mata ni Jingzi, inimbitahan ko lang ang pinsan ko at hindi siya pumayag. Chapter 410 Chapter 409 na bakit ka nandito? Unang update. Gusto kong pumunta. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ni Yu Xiangrong na manahimik, ngunit tumayo. Bagamat medyo nauutal pa siya sa pagsasalita, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pinsan, paano ka makakasama sa kanya? Medyo hindi makapaniwala si Yu Haixing. Kanina lang niya ito kinausap. Paano niya naisip na papayag talaga si Yu Xiangrong? Kasi, gusto ko. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi, ang kanyang ekspresyon ay hindi nabastos. Tila hindi inaasahan ni Yu Sheng na ang kanyang kaakit-akit na babae ay magkakaroon ng ganoong katapangan. Matapos matigilan ng ilang sandali, pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabing, okay, dahil gusto ni Xiangrong na lumabas, pagkatapos ay lumabas ka. Sa kanyang opinyon, kung si Yu Xiangrong ay maaaring maging tulad ng isang ordinaryong tao, tulad ng isang babae, mas masaya ako kaysa sa iba pa. Yumuko si Jingzi upang pasalamatan siya, at pagkatapos ay binigyan si Yu Haixing ng ilang buto, hindi nakakalimutang, mabait, na magtanong, kainin din ang lahat ng mga pirasong ito, kung hindi, hindi ako magiging masaya.
Kumain na si Yu Sheng. Matapos siyang mabusog, nakangiti siyang nagtanong, kailan ang plano ng aking pamangkin na ilabas si Xiang Rong? Mas mabuting pumili ng araw, bakit hindi ngayon? Pagkatapos mamili sa labas, personal na ihahatid ng pamangkin ko si Xiang Rong pabalik sa bahay. Okay, ano ang tingin mo kay Xiang Rong? Yu. Bumalik si Xiang Rong sa kanyang nahihiyang tingin at hindi nang ahas na tumingin kay Yu Sheng. Mahina lang siyang sumagot, okay, okay. Nang papalakpak na si Yu Sheng, biglang tumakbo palayo ang isang gwardya. Pumasok ka. Guro, may isang hanggal na lalaki sa labas na humihingi ng madla. Nakita ko na siya dati, sumusunod kay Pangulong Jing. Alam ni Jing Zi kung sino ito sa sandaling marinig niya ito, sa pag-aakalang lasing na lasing ang taong ito kaya hindi pa siya nagising hanggang sa puntong ito. Walang umalis. Siya rin ay napakadedikado at nag-oorasan sa trabaho sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Uncle, nandito ka para makita ako. Sige, pumasok ka na. Maya-maya, pinapasok na si Han Han. Young Village Master, hinahanap ka ng Her Royal Highness the Princess. Pagkapasok niya sa pinto, diretso na sa punto si Han Han. Hinahanap ako ng kamahalan. Nasaan siya? Medyo curious din si Jing Zi. Hindi ba kahapon lang siya pumunta sa Fokhen Palace? Hindi naman siya papapuntahin ulit ngayon di ba? Masyadong mabilis ang mga kahilingan ni Su Mochen. Sino ang makatiis nito? Nasa Prime Minister's Mansion. Kachat ko si Zhou Shiren at ang iba pa ngayon. Hayaan mo akong lumabas para hanapin ang batang punong nayon. Hindi ko alam na nandito ang batang punong nayon hanggang sa nakilala ko si Xiongsan at ang iba pa. Yu Shengyi makinig, agad siyang nagdesisyon, dahil hinahanap ka ng kanyang kamahalan, syempre may importante siyang gagawin. Bumalik ka kaagad. Saglit na nag-isip si Jing Zi at sinabing, ayos lang. Isasama ko si Xiang Rong. Pwede pa tayong maglibot. Halos nahulaan niya na si Su Mochen ay lalabas ng palasyo upang magsaya, kaya walang problema na isama si Yu Xiangrong. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Yu Xiangrong ang tumanggi. Hindi ako sasama kung gusto mong pumunta. Pupunta lang si Young Master at gawin ang kanyang trabaho. Ayaw mo bang lumabas at tingnan? Itinaas ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo, at sa pagkakataong ito ay hindi siya natakot na tumingin kay Jing Zi at mahinang sinabi, kapag nag-iisa ang Young Master, lalabas si Xiangrong kasama ang Young Master para tingnan muli. Natigilan si Jing Zi, at napapailing din si Yu Sheng at nakangiti. Kahit na ang aking anak na babae ay medyo mas maislan at walang muwang, siya ay napakatigas pa rin. Paglabas ng Protector's Mansion, dumiretso si Jing Zi sa Prime Minister's Mansion. Tila walang mga kamag-anak ng emperador ang nakapunta sa mansyon ng punong ministro sa loob ng maraming taon, kaya ang biglaang pagsulpot ni Su Mochen dito ay naging dahilan ng kaba ng lahat sa manor. Nang dumating si Jing Zi sa front hall, nakita niyang may mali sa kapaligiran. Nandoon ang lahat ng tao sa bahay, walang imek si Mrs. Zhu, nakatingin lang siya kay Su Mochen na may nakakalokong ngiti sa labi, at hindi alam ni Zhu Xining kung hindi pa ba siya naka-recover sa pangyayari kahapon, hindi rin siya nagsalita, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Isang bagay. Tanging ang parehong tao na si Zhu ang nakikipag-chat kay Su Mochen doon, at ang sitwasyon ay nakakahiya ng ilang sandali. Bakit ka nandito? Pumasok si Jing Zi sa silid at dumiretso sa punto. Sabay na tumangala sina Zhou Xining at Su Mochen, ngunit medyo magkaiba ang kanilang mga mata. Ang isa ay naiinis, ang isa naman ay nasa sabik. Nang makita ni Zhu tong si Jing Zi, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kapag pumunta ka sa iyong ama at sabihin sa akin, hindi ko alam na hindi ako makakalabas hanggang sa taon ng unggoy. Bakit hindi ko sabihin sa iyo ang aking sarili, kaya pumunta ako sa iyo? Plano kong sabihin sa iyo bukas. Medyo nahiya si Jing Zi at abala sa pag-iisip tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Pinulot ni Su Mochen ang kanyang mga labi at hindi siya inilantad. Ngunit lahat ng tao sa silid ay bamuka ang kanilang mga bibig, dahil sa pakikinig sa tono ng pag-uusap ng dalawang taong ito bakit naramdaman nilang kakaiba ang relasyong ito. Ang mga kilay ni Zhou Xining ay lalong humigpit, ang kanyang mga kamay ay nakapilipit, at ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang laman, ngunit hindi niya alam ang sakit. Mas masaya si Mrs. Zhu. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, si Jing Zi ay may magandang relasyon sa pamilya Zhu, lalo na sa kanyang anak na si Zhu Tangwen, na hindi masama sa kanya, kaya't kung mas mahusay siya, tila mas mabuti ito para sa pamilya Zhou. Okay, dahil nakabalik ka na, lumabas na tayo dali. Tumingin si Su Mochen sa langit sa labas. Pasado tanghali na, at kailangan niyang bumalik sa palasyo bago magdilim. Hindi siya maaaring manatili sa labas ng masyadong matagal, kaya hinimok niya. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa iba, blessings to the Prime Minister, blessings to Shiren, aalis na ako. Pagkasabi nito, hinailan niya palabas si Jing Zi nang hindi naghihintay ng kanilang reaksyon. Si Zhu Tong ay nakatayo sa labas ng pinto, pinapanood ang dalawa na magkatabi, nag-aaway paminsan-minsan, hawak ang kanyang baba, nag-iisip. Tumayo si Zhou Xining at gusto siyang sundan palabas, ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya at bumalik sa looban ng mag-isa.
Paglabas ng Prime Minister's Mansion, medyo bumigat si Jingzi, dahil bago pa siya magkaroon ng oras para suyuan siya matapos mahuli ni Zhou Xining kahapon, ngayon lang ulit dumating si Su Mochen, at malinaw na naramdaman niyang nagbago na ang mukha ni Zhou Xining. Naku, nakaka-overwhelming ang pressure. Nag-iisip pa rin ang isip ko ng mga paraan para masira ang sitwasyon. Ngunit halatang hindi masyadong nag-isip si Su Mochen. Paglabas niya ng Prime Minister's Mansion, hawak pa rin niya ang braso ni Jingzi. Nang makarating sila sa kalye ay agad siyang bumitaw. Katulad ng isang ibong kalalabas lang sa hola, nagsimula itong tumakbo ng masaya, tumingin dito at doon, sa pag-usisa ng isang batang babae. Tumingin si Jingzi sa kanyang inosenteng tingin at hindi maiwasang magreklamo, ibig kong sabihin, Mo Chen, kung nakakulong ka sa palasyo sa loob ng 10 o 20 taon nang hindi nakikita ang mundo, ayos lang yun. Ngunit naroon ka sa nakalipas na 3 taon. Makakaalis ka sa palasyo sa loob ng 2 araw, pabayaan mo itong Jingzhou City? Nakapunta ka pa nga sa Yongzhou, maganda ba talaga ito? Tulad ng pagkakita sa isang tiyahin na biglang nagpapanggap bilang isang batang babae, nakaramdam ng hindi komportable si Jingzi. Lumingon si Su Mochen at tinitigan siya, ano ang alam mo? Marahil, ang inaalala niya ay hindi ang tanawin sa daan, kundi kung sino ang kasama niyang nanunood, upang kapag nakakita siya muli ng katulad na tanawin sa hinaharap, maiisip mo ang isang tao. Tumayo ka sa tulay at tumingin sa tanawin, at ang mga taong nanunood sa tanawin ay nakatingin sa iyo sa itaas. Pinalamutian ng maliwanag na buwan ang iyong mga bintana, at pinalamutian mo ang mga pangarap ng ibang tao. Ang paglalarawan kay Su Mochen sa oras na ito ay hindi maaaring maging mas angkop. Gaano kaganda kung ikaw ay kasama sa hinaharap na tanawin? Itinagilad ni Su Mochen ang kanyang ulo para tingnan si Jingzi sa tabi niya, iniisip ang sarili. For more updates, click on the notification bell.